Hello, magandang hapon. Ngayon lang ako makakapagbigay ng dito, ng opinion tungkol dito. Ito nagva-viral yung kay Robin Padilla. Ako ay anti-Robin Padilla, 'di ba? Alam niyo naman. Ito ay regarding dun sa sinabi ni Senator Robin Padilla na weak ang mga kabataan ngayon, 'di ba? Saan na ba yung dito? Ito nasa news ba 'yon? Ito, panoorin natin ito. Pinalagan ng ilang grupo ang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression, kung saan tinawag niyang mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon po sa sociologist, delikado yan dahil tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang mga bata po ngayon, sad to say, Ito yung sinabi, ito yung sinabi ni Senator Robin. huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi Dito ko nga siya, alam yun eh. Kung ano. to be fair kay Robin Padilla, yung sinasabi niya weak ang kabataan ngayon. I'm so sorry, no? Nag-agree ako doon. Pero dito sa part na sinabi niya na ito, social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. na hindi uso ang depression. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Dito naman ako hindi agree. 'Di ba? Kasi may mga studies na tungkol sa depression before nung 90s. Nag-exist na 'yon. Masyadong mababaw lang siguro yung yung salitang depression para kay Robin Padilla. Pero doon sa pagiging weak part, no, mag-opinion ako doon mamaya. Agree ako doon. Sorry ha. Agree ako doon na weak ang mga kabataan ngayon. Hindi ko nga alam yun eh. Kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation, so magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga, mental health nga naman, hindi naman nila pinapahalagahan noon. As Partially true din, no? compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Ang sociologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Padilla na tila binabaliwala at Totoo, parang hindi niya kasi pinag-isipan Kung natapos lang siya dun sa mga kabataan week ngayon, pwede ko pa i-depensa yun. Pero yung dinamay niya ng word na depression, di ba? Parang... maliit anya ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino, maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan, walang kontrol ang isang tao sa depression, lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan, may ambag din ang lipunan. There are also some social aspects to depression. Some people are getting depressed because they are underemployed. It's a very difficult time to get a job now in the Philippines. Not having to find a job, and you have people attacking you here and there. You really
go down into this rabbit hole of negative emotions. Ang ganyan ang mga dapat ibsan ng gobyerno, bukod pa sa pag-alalay sa mga humaharap sa mental health problems. And sometimes we do also So, doon lang muna tayo kay Sir Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla. Yung sa week, baka may ma-offend naman doon sa week na term. Pero kung ako ang tatanungin, may bahid ng katotohanan yun eh. Siguro ang magandang term ay sensitive. Mas sensitive ang mga kabataan yung kaming mga kabataan ngayon. Kasi nasa pa lang ako eh. Nasa 25 years old pa lang ako. So considered as kabataan pa tayo, di ba? Siguro sensitive. Pwede kong tanggapin kasi yung weak kasi ito malawak kasi saan weak? Aminado tayo ngayon may studies pwedeng weak sa ganito. 'Di ba? Kasi yung sa studies, yung ilan ba ang functionally illiterate sa Pilipinas? Yung mga teacher na Ma'am Annabel Resus na na teacher na subscriber ko na nanonood sa akin. Alam mo 'yan, 'di ba? Yung may mga bata talaga na mahina ang comprehension ngayon. Kasi maraming maraming ibig sabihin yung weak eh. Hindi yung weak na yung tungkol sa depression, yung ganon. Hindi. Maraming weak. May weak sa diskarte. Kasi palaging nakabantay lagi ang magulang. 'Di ba? Nung araw, kinikwento, hindi ko kapanahunan to Nung araw, yung mga doon, nagbabike yun elementary, nagbabike yun papasok ng school Or naglalakad mag-isa yun Yung mga kabataan ng araw, lalo na pag sa probinsya, galing pa sa malayo, nagbabike sila or naglalakad sila sa daan. Kinder! 'Di ba? Pero ngayon, kailangan ihatid mo na, natatakot ka na baka 'di ba? Sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, sign ng weakness 'yun. Parang hindi man sa part ng bata, sa part ng magulang na wala silang alam nila na na fragile yung anak nila. Ano ang tendency nun? Paglaki ng bata kasi, parang yung confidence nila mababa Kasi bigla silang sasalang sa real world. Kasi naiintindihan ko din naman ng mga magulang, 'di ba? Yung kapanahunan kasi ng mga magulang, some of you lalo na yung mga batang 90s diyan. Ako batang 2010s na ako Hindi na namin digital age na kasi kami. Yung mga diyan, 'di ba? Sanay kayo na batuhin ng teacher ng eraser. 'Di ba? Pag hindi kayo nagpagupit ng buhok, talagang wawasakin yung buhok nyo ng teacher. Patatayuin kayo sa labas ng classroom. Noong mga time na nagtatawanan pa yung mga kayo, 'di ba? Yung mga ganun. Para kasi tanggap nyo na yun na part ng ng childhood nyo. 'Di ba? Dahil naranasan nyo yun ngayon, ang tendency nun, ayaw mong maranasan ng mga anak mo yung nangyari sa iyo dati. Ang tendency, ibibaby nyo yung anak nyo ngayon. 'Di ba? Sobrang paligo ng love. Hindi naman mali yun siguro. 'Di ba? Pero too much love Tapos pag dumating na sila sa real world. Kasi sa real world, wala nang pakiusapan May issue pa nga dati, 'di ba, na nagkitil ng sariling buhay dahil hindi nakapasa. Tapos sinisisi pa yung teacher na na bakit hindi ipinasa yung yung estudyante. Pagbibigyan lang naman. Ako, bagamat maraming against sa akin nung time na yon, hindi pwede. Lalo na kung ang course niya yata may kinalaman yata sa medicine 'Di ba?
kung talagang mali ang kung talagang kulang ang computation, kulang, bagsak talaga dapat. Kasi hindi ang profession na kinuha mo hahawak ka ng buhay ng tao eh. Kapag ka lagi kang pinagbibigyan, hindi ka magiging maingat sa mga computations mo ng gamot, ng kasi ine-expect mo laging iintindihin ka eh. Sa real world, walang ganon. 'Di ba? Medyo ang kulang, nakikita ko kulang sa ngayon, disiplina. Biruin mo, yung buhok ngayon, hindi na yata pwedeng pakialaman ngayon eh. Kung anong style ng buhok ngayon eh. Noon dati, talaga may kinatatakutan kang authority nun sa school. Tsaka dati nun, kapag halimbawa, may ginawa kang katarantaduhan sa school, tapos hinataw ka ng teacher sa kamay, takot kang isabi sa nanay mo yun eh. Kasi pag sinabi mo sa nanay mo yun, may part 2 pa sa bahay yun. Lalo kang kukutusan ng nanay mo nun pagka nalaman na napalo ka ng teacher. Totoo o hindi? Ano na naman ang ginawa mo? At pinalo ka ng teacher mo. Magka-tandem ang teacher at magulang nung araw. Ngayon, pag pinalo mo ang estudyante niya, susugurin ka na magulang. Anong karapatan mo saktan ng anak ko? 'Di ba? Pero naiintindihan ko kasi 'yon. Kasi yung mga magulang na 'yon, ang naranasan nun before ganun eh. Pero sometimes kailangan 'yun eh. Biblical naman 'yun eh na paluin mo ang ang anak mo eh. Magkaiba yung disiplina sa sa child abuse. Kung lalatiguhin mo yung anak mo, wag naman. 'Di ba? Pero dapat talaga lumaki ang bata na may kinikilalang authority. Kasi sorry, kapag lahat ay ibinigay mo diyan at laging puro considerations 'yan, magiging weak talaga ang bata. Pero hindi ko tinutukoy yung tungkol sa depression. Ibang usapin kasi yung depression eh. Katulad nung sinabi dito, hindi lang naman tungkol yan sa pagpapalaki yung depression eh. Pwede kasing may chemical imbalance dun sa katawan ng bata o dun sa Maraming factor kasi yun. Komplikado kasi yung depression. Hindi pagiging weak yun eh. Ang tinutukoy lang siguro na hindi naiintindihan ni Robin Padilla, yung dinikit niya yung pagiging weak sa depression. Dahil kung tutuusin mo, halos parehas kasi eh. Halos parehas kasi ng pag hindi mo naiintindihan, 'di ba? Ang pag-depress ka, malungkot ka. Pagka napagalitan ka, kahit wala ka naman depression, malungkot ka rin. Akala niya siguro, ganun yon. Pero magkaiba yung usapin na yon. Hindi yun ganun. Marami lang talaga nalilito doon. Agree ako doon sa sinabi, inulit ko agree ako doon sa sinabi ni Robin Padilla na weak ang mga bata ngayon. Pero hindi ako agree doon sa regarding doon sa sinabi niya sa depression. Nag-exist na ang depression noon pa. 'Di ba? May na rin diyan, may studies na tungkol diyan noon pa. Hindi lang talaga ngayon kasi kaya aware yung mga tao tungkol diyan kasi madali nang kumalat ang information ngayon. Hindi katulad nung dati na kung hindi mo i-search sa library yung word na depression, hindi mo maiintindihan. Ngayon, kung may gusto kang information na ipakalat, mag-post ka lang sa social media. Kahit nga peke eh. Kahit fake news nga. Kung gusto mong kumalat, mag-post ka lang sa social media eh. 'Di ba? Tama yung sinabi sorry kung may magagalit sa akin. Tama yung sinabi ni Robin Padilla na weak yung kabataan, pero sablay lang yung yung paliwanag niya. 'Di ba? Anyway, katulad ng sinabi ko yung sa functionally illiterate. Nasa studies naman yun eh. Na mahihina talaga yung mga kabataan ngayon. Ipakita ko, baka mamaya sabihin niya nag-invento ako eh.
Ito, weakness ito. Ayan, oh. Approximately 18.9 to 24 million Filipinos aged 10 to 64 are considered functionally illiterate as of 2024 to 2025. 'Di ba? While basic literacy is high, 90%, these individuals can read but struggle to understand. 'Di ba? Alam ito ng mga teacher ngayon. 'Di ba? Ano, 18 million nakatapos ng high school pero mahina umintindi. Yan kasi yung ano eh. Yan yung may program yung ano eh na yung sabi sa akin, correct me if I'm wrong, ano yung mga teacher diyan, may program na No Children Will Be Left Behind yata na program na kahit hindi deserving makapasay ipapasa na. Ayan ang resulta. 'Di ba? Hindi ba pagiging weak 'yan? 8.9 Filipinos as of 2025 nakatapos ng high school pero functional illiterate. Marunong naman magbasa pero hindi na naiintindihan. Mahina ang comprehension. 'Di ba? Isa 'yan sa studies na nagko-confirm na weak ang mga kabataan ngayon. Pero do sa sinasabi ni Robin pa depression, hindi 'yon, iba 'yon. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.